Yan mga kabilogs, for this video, ito yung pagkikiro nila nito ni Tata Sito at saka ni Tata Lino guys. Pag once gusto nyo magpakiro mga lodi, puntahan nyo lang to sa Sumagungsong, si Paisito, si Monito ni at saka si Tata Lino. Ganyan mga lods ang pagkiro. So hindi rin basta-basta yan guys ang pagkiro, kailangan pantay-pantay din yung pakasalansan mo yan mga lodi. Pag tiningnan mo guys, napakadali lang pero mahirap din yan pag once na lito ka ng patong-patong ng mga anahaw. 'Di ba? So syempre, makikita mo naman mga lodi, napakasipag ng ating mga parakiro. 'Di ba? Shout out sa Julato family. Ayan, sa Velo family, Dichoso family. Ayan. Shout out tabi sa iyo intiro diyan. Makikita mo naman, napakalupit. So mabilis lang matapos yan guys. Kasi tatlo sila na nagkikiro niyan. So mga ilang days lang yan tapos natapos. Hindi na mainit gaano sa ilalim kasi nag-start sila guys. Walang walang pang harang sa init kaya napakainit. Pero ngayon guys, pag natapos yan, so malilim na sa ilalim. So ibibitawan na natin yung ating mga alaga dyan sa ibaba kasi meron na siyang sisilungan. Kasi maliit kasi yung kulungan natin dun guys sa baba, kaya sa taas ng ni Brad bahay. So ililipat natin dito sa baba para nakaka-lakad-lakad sila dyan sa ating mini farm. Kasi para once na nakakapag tuka sila ng mga damo. 'Di ba? So ilalagay natin diyan yung mga ganso, pato at saka pabo at saka mga manok. Diyan natin ilalagay mga lods. Kaya syempre ganyan ang pinagawa natin kasi pag once na yero guys, mainit. So ito, mapresko to kasi anahaw. Kaya mabusisi nga lang yung pagtrabaho. 'Di ba? Makikita mo naman yung galawan ng tatlo, 'di ba? Napaka-busy kasi sanay na sanay sila diyan sa ganyang galawan. Kaya ako dati guys, marunong din yan na magkiro ng ganyan. Kaso kinalawang na tayo dito sa Maynila. So puro kambyado na lang ang ating hawak kaya di na tayo nakapag kiro ng ganyan. So syempre, ito ang ating mga malulupet na mga trabahador na mga idol. Shout out sa inyo dyan, tatlo. Ingat kayo lagi dyan mga lods. Ito, ganun lang sila ka-basic maglagay ng anahaw pagkiro. Makikita mo naman yun. Kailangan rin, pag once na tusok mo na, at saka na ibalik mo na yung pakatusok ng anahaw. Kailangan mahigpit din, hindi yung lawlaw yung yung sabaw na galawan. Kailangan maganda rin yung higpit mo. Kasi pag once na may bagyo, baka hanginin, tanggal agad yung anahaw. So ito matibay yan guys. So lalagyan pa natin yan sa ibabaw ng parang net para hindi siya malipad ng hangin pag once na malakas yung bagyo. Di ba? So yun lang naman. Ingat kayo lagi. So thank you and God bless sa mga viewers natin. Thank you sa mga nagla-like, nag-share ng ating mga videos. Ayan, yun lang naman. Bye bye mga ludi.